Purihin ng Diyos na muli tayo ay mag-aaral ba ng salita. Napasalamatan akong Panginoon na binigyan muli ng pagkakataon na makatayo at ang pangaral, bagamat ako'y lubos na nagpapasalamat dahil siya nagbigay ng inspirasyon, nagbigay ng mga mensahe na aking gagamitin at ibig kong lulatin ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita at sa lahat sa buong kumbabaan na nawa ay sa pag-aaral natin banal na salita. Muli tayo busugin ng Panginoon at tayo mapalakas, bigyan ng encouragement, inspirasyon. At sa ating pag-aaral, dito natin bubuksan natin mga Biblia sa Job 32, verse 7 and 8. Job 32, verse 7 and 8. Sabi po rito, aking sinabi, ang mga kaarawan ang nagsasalita at ang karamihan ng mga taon ay mga tuturo ng karunungan. Ngunit may espiritu sa tao at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Dito po sa English sabi niya, I said, they should speak, and multitude of ears should teach wisdom. But there's a spirit in man, and the inspiration of the Almighty give them understanding. Kaya po sandaling manalangin. Ang banal na pangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa oras na ito, pinagkalumang lugar at pribileyo. Mag-aral ng banal na salita kasama lahat ng mga minamahal na kapatid sa iba't ibang lugar at ganoon din sa mga nanonood sa oras na ito. Salamat namin ang Diyos sa pagpalay mga pag-aaral ng banal na salita. Ikaw mangusap amang Diyos sa iyong aliping gagamitin, patnubay pa pisa ng Espiritu Santo na muli, Panginoon, ay buksan mo ang mga puso at isipan sa banal na salita. Busugin mo ko ang banal na salita, Panginoon. Kami ay karoon ng lakas, inspirasyon, galak. Higit sa lahat, Panginoon. Napakamahalin ka namin naman, Diyos, sa iyong buhay. Ang kinang tagumpay ng gagaling sa iyo. Pangalan pa, Jesus. Sabang talaga. Ang pamagat ng pag-aaral natin, dito mo natin kukunin sa verse 8. Sabi rito, but there's a spirit in a man, and the inspiration of the Almighty give them understanding. Yung pamagat po yung inspiration of the Almighty. Merong tayo'y pag pinag-usapan natin yung inspirasyon, ano po? Ito'y nakapagbigay ng sigla sa ating buhay, nakapagbigay ng kagalakan, at sa lahat, hindi lang kagalakan, kundi nagbibigay din lakas sa ating buhay. At mayroong inspirasyon na sa mga material, physical, na ito'y dala-dala natin. Maring ito inspirasyon sa pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, na dahil sa kanila ginagawa natin ang lahat para tayo ay para suportahan, tulungan at mahalin. Doon natin pinapakita ang ating pagmamahal sa bawat isa. Sa lalaki, sa kanyang asawa, babae, sa kanyang asawa lalaki, sa magulang, sa mga anak, at maging sa mga apo. Purihin ng Diyos na ito nakapagbigay ng inspirasyon. Iba naman inspirasyon nila sa kanilang trabaho at meron din silang inspirasyon doon sa mga gusto nilang gawin na ito'y nagbibigay sa kanila ng kagalakan at sa kayong purpose of life. Ngunit meron isang inspirasyon, mga minamahal na kapatid, na ito ay pinakadakila sa lahat. Yung inspirasyon na gagaling sa Diyos. Na mga minamahal na kapatid,
hindi ito maraming tao na wala nito sapagkat hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Hindi nila nalalaman yung kanyang banal na salita. Kaya kinakailangan na ipangaral ang kanyang ebanghelyo para maalaman nila na mayroong talagang dakilang nagbibigay ng inspirasyon. Na ito sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Kasi noong nilikha ng Diyos ang tao, meron siyang physical at meron din siyang spiritual. Ngayon, sabi rito sa sinabi dito sa Job 32 verse 7, ito yung sinabi ni Elio, si Elihu sabi sa English. Kasi ito yung kwento sa mga kaibigan ni Job na matatanda, si Elihu ay mas bata. At sabi niya rito sa verse 7 na aking sinabi, sabi niya, ang mga kaarawan, ang mga nagsasalita at ang karamihan ng mga taon ay mga nagtuturo ng karunungan. Ibig sabihin na tinutukoy doon yung age, yung katandaan at saka yung karanasan. At yun po mga kapatid, ang tinutukoy dito na na siyang tinatawag na nagtuturo ng karunungan. Isa sa mga inspirasyon ng tao, yung wisdom. At kaya nga ang mga bata humihingi ng karunungan o advice sa mga matatanda dahil mas matanda sila sa edad at meron silang karanasan. Ngunit pagdating sa espiritu, mga minamahal na kapatid, hindi yung karanasan o yung edad ang tinutukoy doon. Kung hindi, ang tinutukoy doon yung inspirasyon na nanggagaling sa Diyos sapagkat iyon ang nagbibigay ng kaunawaan o understanding. Ano ibig sabihin nun? Kung minsan ang bata, mas malago ang kanyang pananampalataya kaysa matatanda. Kaya kung minsan ang bata ang siyang nagtuturo sa matatanda pagpatungkol sa mga bagay pang spiritual. Kinakailangan pang turuan yung mga matatanda sa edad ng mga bagay pang spiritual. Kaya sa pagpatungkol sa spiritual, hindi yung age, physical age o yung karanasan pang physical, kung hindi yung napakalaga yung spiritual maturity at saka yung spiritual experience. Yun po ang napakalaga doon. Ngayon, ano yung nakikita natin dito? Kasi yung aim natin dito mga kapatid, na yung inspirasyon ng Diyos is nagbibigay ng kaunawaan. Eh, paano natin maunawaan yun? Ano yung tinatawag na inspirasyon ng Diyos? Inspirasyon ng Diyos, sabi niya, yung word to inspire is to breathe, nagbibigay ng buhay. At sino nagbibigay ng buhay? Ang Diyos. Kaya siya nagbigay sa atin ng physical na buhay, siya rin nagbigay ng spiritual na buhay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, ang Espiritu Santo, yan ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Ngayon, para sa maliwanag na pagpapaliwanag at maunawaan din ng mga makikinig at nakikinig sa oras na ito na wala pa sa Panginoon. Ang tao na wala sa Panginoon, hindi niya napag-uunawa ito, yung mga bagay na pang-spiritual. Kaya kinakailangan ipinapaliwanag ng malinaw yung patungkol sa mga bagay na spiritual para maunawaan at ito ay maintindihan at masunod. Yun ang hangarin ng Ebanghelyo Kasi ito po ang pinakamaganda. Ngayon, kung ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay, mga minamahal na kapatid, dapat nakadepende lang ang tao dyan. Na hindi dapat magdepende lang tao sa mga bagay na material. Kasi kung minsan umiikot na lang yung buhay ng tao sa mga bagay na material, hindi nila alam na nagbibigay lahat ng mga biyaya pagpapala galing sa Diyos. Lalo higit yung mga dakilang pagpapala, yung spiritual blessings, the greatest spiritual blessings na nanggagaling sa langit, ay sa Diyos nanggagaling yan. Kaya kailangan maalaman ng mga yon.
At isa pa napakaganda doon, pagpatungkol sa wisdom, Diyos lang ang mayroong greatest wisdom, yung infinite wisdom na tinutukoy. Kaya kung mayroon tayong pangailangan o problema o ano man yung ating ipinapanalangin, Diyos lang ang makakapagbigay ng katugunan niyan. Wala nang iba. Tayo ay dapat maging mapanalanginin at magdepende sa Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, yung ating pangailangan, magkukulang at hindi matutugunan. Ang mangyayari, mabibigatan yung ating buhay. At kung nabigatan tayong buhay, hindi tayo maging masaya. Maging malungkot tayo. Kaya hindi ayaw ng Diyos yung gano'n. Ngayon, sabi ko nga para dun sa kapakanan ng mga wala pa sa Panginoon, nag-uumpisa po yung inspirasyon sapagkat ang Diyos nagbibigay ng buhay, hindi lang physical na buhay, kundi yung spiritual na buhay. Sabi doon sa John 10:10, ano po, kung babasahin natin doon, sabi ng Panginoon doon, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Yan. Yung siya nagbibigay ng buhay at yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid, nakikipag-communicate yan dun sa kaluluwa natin. Kasi pag yung tao nasa kasalanan, wala siyang relasyon sa Panginoon dahil nasa kasalanan siya. So yung Espiritu ng Diyos, kinakausap yung kaluluwa, binibigyan ng conviction, at binibigyan ng invitation na siya ay lumapit sa Panginoon para siya ay makapagsisi at siya ay bibigyan ng buhay na spiritual. Kahit meron tinatawag na spiritual birth. Kaya kung ang tao nasa kasalanan, sabi ng Panginoon, kailangan maipanganak na muli sa spiritual. Kaya lahat ng Kristiyano, hindi mo matatawag na Kristiyano yan kung wala siyang spiritual na kapanganakan. Kaya maging maliwanag yun. Dapat maalaman ng tao yun at palaging umpisa lang salvation na kagad sapagkat yun ang napakahalaga. Paano ka magkakaroon ng inspirasyon sa buhay mo kung wala sa iyo ang Panginoon? Kaya kulang talaga. Kaya yung inspirasyon ng Diyos ay sa pamagitan ng Holy Spirit nakikipag-communicate sa kaluluwa at mga kapatid. Ang napakaganda doon, pag tumanggap ang isang kaluluwa sa Panginoon, mayroong pagbabago. Kaya pinapangaraw din yung doktrina ng regeneration, yung babaguhin ng Diyos ang buhay ng isang tao. Pag nabago yun, makikita mo, yung tunay na pagbabago galing sa Diyos. Binabago yung personality, binabago yung character, yung ugali, at ang lumalabas dun yung mga halimbawa ng mabubuting gawa. Kaya napakaganda mga kapatid. Yun ang nagbibigay inspirasyon ngayon sa buhay ng Kristiyano. Yung umpisa pa lang yun, na siya na ipanganak sa Espiritu. Inspirasyon na yun. Na anong gagawin mo? Gagawa ka ng mabuti. Dahil ikaw ay nilalang sa mabubuting gawa. Amen? You are created in the Spirit to do good works in the name of the Lord. Kaya, yun na lang nasa iyo. Hindi mo na isipin gumawa ng masama sa iyong kapwa, kundi gagawin mabuti. Kaya, yun ang gusto na mangyaring Panginoon. Ibinigay ang kanyang buhay, namatay siya. Para ang lahat ng tao magkaroon ng magandang buhay sa Panginoon. At kung sila tatanggap magkaroon ng magandang buhay, magkakaroon silang tunay na inspirasyon sa Diyos. Kaya lahat ng Kristiyano, ang inspirasyon na ngayon, ang Diyos. Amen? At ito ang isang napakasayang parte. Kaya nung tayo na ipanganak na muli, malapit na yung celebration namin ng spiritual birthday. Lahat ng mga taga-Dubai nung April ba? April 26, nung kami sabay-sabay dyan na nag-birthday. Si Brother Biboy, March 30 yung kapanangakan niya, pero yung spiritual birthday niya. April 27. Kaya, pag maalala mo yung mga bagay na yun, talagang
nai-inspired ka na, hindi mo makalimutan, ito yung taon na ako'y ipinanak spiritual. At yung naging inspirasyon na ngayon, hanggang sa ngayon, mas kinikilala mo yung spiritual birthday mo kaysa yung kapanangakan mo. Kasi yung kapanangakan mo, kinikilala mo rin. Pero alam mo ba nung time na nasa kasalanan kayo? Ngayon, yung spiritual birthday mo, nasa Panginoon ka na. Di ba napakaganda yung mga kapatid? Hindi ko naman sabi baliwalahin yun. Ngayon, ang pangalawa pong inspirasyon ng Panginoon, yung sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Alam niyo ba na ang Biblia, pag binabasa mo, kuminsan, hindi mo maintindihan yan. Babasahin mo, sabi mo bakit? Para bang ang hirap intindihin at pilit mong babasahin, mahirap. Hindi lang basta mahirap intindihin, kuminsan, yung iba mahirap sundin. Ngayon mga kapatid, kailangan natin yung inspirasyon ng Espiritu Santo. Yun pong dyan. Kahit magbasa ka ng 3 chapters every day, kung di mo naiintindihan, wala rin yun. Kinakailangan mo ang Espiritu Santo na ito ang magpapaliwanag sa iyo. Kaya tayo ay kinakailangan natin pagtuturo ng Espiritu Santo, pagpapaliwanag, at higit sa lahat, itinuturo sa atin na ito ay susundin natin. Kasi yung salita ng Diyos, magiging inspirasyon lang yan. Hindi lang sa head knowledge yan eh. Kailangan nasa puso yan at nasa gawa. Mga kapatid, ngayon babasahin natin yung sinabi dito sa 1 Corinthians 2:9-10. Sabi po rito, datapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga ni hindi pumasok sa puso ng tao, anong mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Sa verse 10, ngunit ang mga ito ay pinahahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalim na bagay ng Diyos. Sabi niya, ngayon kung titingnan mo yung verse 9, sabi niya, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at dinarinig ng tenga na hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na handa ng Diyos sa kanila, nagsisiibig sa Kanya. Ngayon, kung titingnan mo yun, akala ng iba, yung sa verse 9, yung patungkol sa langit. Yung, kasi sabi, kung titingnan mo hindi nakita ng mata, dinarinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao. Pero kung masabi sa verse 10, ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Ano yung ipinahayag ng Diyos? Di ba yung kanyang salita, yung kanyang ebanghelyo? Amen? Kasi yung iba, kilala lang ating Panginoon sa pamagitan ng siya'y pinanganak, siya'y naghirap, siya'y nangaral, siya'y namatay para tubusin ang ating kasalanan at siya'y nabuhay na maguli. Hanggang doon na lang. Parang history lang sa Panginoon. Alam nila, doon nakakilala ang Panginoon. Ngunit, sabi nga yung Holy Spirit, it reveals that, sabi niya yung wisdom ang gagaling sa Panginoon, sa pamagitan na ang Ebanghelyo. Ngayon, hindi natin naiintindihan ng Ebanghelyo, kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kung minsan may pagpatungkol sa Ebanghelyo, ito patungkol sa turo ng Diyos. Patungkol sa doktrina ng kaligtasan, patungkol sa doktrina ng kabanalan. Ang daming doktrina dyan. Mga kapatid, pwede mong isaulo lahat yan eh. Pwede mong isaulo, ituro mo yan. Pero kung walang basbas, walang inspirasyon ng Holy Spirit, hindi masyadong maiintindihan yan. Parang naririnig lang nila, academic. Pero dapat ito maintindihan natin sapagkat ng Espiritu Santo ang siyang bibigay inspirasyon sa kanyang salita, tumatagos yan sa puso. Dahil siya nakakaalam kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi dun sa verse 10, sabi niya, ang mga ito'y pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalim na bagay ng Diyos. So lahat ng patungkol sa Diyos, ang Espiritu Santo nakakaalam.
Kahit yung deeper, yung malalim, mga malalalim. Pinapalam kaya yung nababasa mo ngayon sa Biblia na para bang ang hirap intindihin, nagiging maliwanag na. Amen? Sapagkat Espiritu Santo ang siyang nagbibigay inspiration. At kung unawaan mo yun at ipinaliwanag sa iyo ng Holy Spirit, anong nadarama mo? Kagalakan, sapagkat nakita mo yung ilaw. Tinatawag na enlightenment. Kaya, nung pinapahayag mo to, ano ang resulta sa mga nakikinig? Napapagpala sila. Dahil ito yung maliwanag na dumarating sa kanila yung salita ng ating Panginoon. Ngayon, anong ang sinasabi dito sa Ebanghelyo? Hindi lang basta ito'y salita ng Diyos. Dapat ang pagpapayag ng Ebanghelyo, sabi nga, isa Christ-centered. Nakasentro yan sa Panginoon. Dapat ang naluluwalhati ang Diyos. Kaya sabi nga na tuwing tayo magpapahayag, hindi tayo ang nakikita. Dapat makikita nila ang Diyos. Dapat nadarama nila na nangungusap ang Panginoon. Amen. Tandaan natin mga kapatid. Na sabi nga mayroong tinatawag na yung maluwalhating paggawa ng Ebanghelyo. Ano yun? Dahil ito'y makikita, unang-una, number one doon yung liwanag, yung katotohanan. Pangalawa, na ito'y nagbibigay ng buhay sa ating kaluluwa. Pangatlo, ito'y nagbibigay ng tunay na kalayaan na nanggagaling sa Diyos. Ano yun? Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa sarili, kalayaan sa mabagay na makasalimutan. Di ba napakaganda mga kapatid? At alam mo ba na sabi nga, na palagi kong naisip yun na yung inspirasyon na yun. Pag inspirasyon mo ang Diyos, o kaya umpisa natin, pag inspirasyon mo yung tao, di ba mahal na mahal mo siya? At gagawin mo lahat dahil mahal mo siya eh. Di ba ngayon, paano kung inspirasyon mo ang Diyos? Di pa dapat gawin yung gagawin mo na higit mo siyang mamahalin ngayon. Naalala ko nung bago akong tanggap, sabi ko kay Sister Bell, meron na akong mas mahal kaysa iyo. Ang Diyos. Totoo yun. Dahil yun ang itinuro na pinakadakilang utos na mahalin mong Diyos ng buong lakas, buong spirito, buong kaluluwa, buong pag-iisip, mga kapatid. Kaya ito ang kumamahalin mo ang Panginoon. Itong magbibigay higit na inspirasyon. I-motivate ka na higit mo siyang susundin. Higit siyang maluwalhati sa buhay. At mabigyan mo siya ng kaluguran. Di ba napaganda mga kapatid? Kaya yung inspirasyon ngayon, tulad ng nasabi ko kanina, makikita mo yung buhay ng Kristiyano, mga kapatid. And matatawag mo yun sa pamagitan ng dalawang bagay tulad dun sa material. Sa kanyang spiritual maturity at sa kanyang karanasan sa Panginoon. Kaya makikita mo yung may mga malalim na karanasan sa Diyos sa pamagitan ng dahil sa inspiration ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang relasyon sa Panginoon. This is an individual matter. Hindi ito tawag doon sa yung karamihan, pangmaramihan, kung hindi individual yung relasyon natin. Bagamat yung karanasan natin sa Panginoon, doon naman siyang tamo yun sa Tagalog, naubusan kasi sa Tagalog. Ito yung nag-shape ng ating buhay sa Panginoon, sa ating karanasan sa pang-espiritual. Una, sineshape niya
yung ating kaisipan, ang ating mga gawa, at higit sa lahat na pinapakita palagi yung totoo at dakila sa harapan ng Diyos. Yung mas higit na malalim, kung higit na mas malalim ang relasyon mo sa Panginoon, mas maganda. Kasi pag mababaw lang ang iyong relasyon sa Panginoon, nakikita rin yan sa sarili mo. Kasi tayo bilang Kristiyano, mga minamahal na kapatid, sa pagtuturo ng Diyos, dapat makita si Kristo sa ating buhay. Hindi lang sa mga salitang binibitawan, kundi sa ating buhay, sa ating mga gawa. Ngayon, kung hindi makita yun, ibig sabihin, yung edad mo sa spiritual sa kayong karanasan mo, mababaw pa. Ang hangarin ng Ebanghelyo, na hindi ka lang may panganak, magkaroon ng spiritual na buhay, yung hindi lang kaisipan ng naligtas, kundi dapat magkaroon ka ng kaisipan na ikaw ay maging matanda sa iyong pananampalataya. That is, spiritual maturity, which is yung pagpapakamahal, mga kapatid. Kaya, yun ang palaging sinasabi. Kasi kung ang isang bata, hindi siya lumalago, ay hindi siya nag-grow, normally, ang nangyayari doon, retarded siya. O kaya retarded yung pag-grow niya, sabi nga nila, baka may Down syndrome yan. O kaya autistic. Kaya kinakailangan na mag-grow spiritually. Kaya sabi nga, huwag kayong manatili doon sa kalalagayan kundi kayo ay tumungo sa kasagaran. Mga kapatid, sa pangatlo, isang napagandang inspirasyon naman ang galing ng Panginoon, galing Espiritu Santo, yung it qualifies us to be His instrument of the gospel. Siya ang nagbibigay ng qualification. Siya ang nag-i-equip sa atin para tayo ay instrumento ng Panginoon. Napakaganda po yun. Naisipin mo na pribilehiyo yun. Binibigyan ka ng inspirasyon ng Holy Spirit para gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. At kung babasahin natin sa 1 Peter chapter 4, 10-11, sabi rito, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Na kung ang sino ay nagsasalita, ay gaya ng mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa, ay gaya ng kalakasang binibigay ng Diyos. Upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Jesucristo, na sa kanyang kalulatian at ang yan, sa kanyang kalulatian, sabi nga rin. Mga kapatid, kung babasahin natin yung 1 Peter 4:10, sabi niya, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa. Ibig sabihin, meron tayong tatanggapin talaga na yung mga gift ng galing Holy Spirit. Sabi niya, ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So, bawat Kristiyano, mayroong ministry na ipagkakaloob ang Panginoon. Amen? Maaring ikaw ay sa evangelism, maaring sa preaching, iba sa Sunday school, iba naman sa yung gift of charity, gift of love. Marami po yung mga kapatid. Dahil ikaw ay kabilang doon sa Iglesia ng Diyos, mayroon ka ministry. Dapat maalaman natin yun. So, isa yun na ministry. At doon sa verse 11, sabi niya, yung preaching, sino may nagsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos. So, dalawa yun, ano? Hindi lahat naman tayo preacher o minister o pastor. Yung iba naman, meron sila iba't ibang ministry. Kahit ikaw ang tagaluto, kahit ikaw ang tagalinis, sa Panginoon, pantay-pantay tayo.
Ngayon, sabi dun sa tagapagsalita, kinakailangan tayo magsalita gaya sa mga aral ng Diyos. Hindi tayo nangangaral ng sarili lang natin. Alam niyo ba na bilang karanasan sa aking pag-aaral at sa pangangaral, ako'y nauubusan sa totoo yun. At iniisip ko palagi, pagkatapos ako mag-preach, susunod na preaching, ano kaya i-preach ko? Mga kapatid, wala tayong may i-preach. Mauubusan tayo pati sasabihin. Pero mayroong Espiritu Santo na nagbibigay ng inspirasyon ng mga bagay na ito. At yun na lang aking sinampalatayanan na ang Espiritu Santo ang siya magbibigay, ang Diyos ang magbibigay ng sasabihin natin, ipag-preach natin. Kaya kahit mag-preach ka ilang beses sa isang linggo, ibibigay niya yan. Sapagkat ginagawa mo yan para sa Kanya, hindi para sa iyo. Mga kapatid, isang bagay pa na sinasabi ron na kung tayo nagpipreach, hindi para tayo papurihan, kundi ang Diyos ang mapapurihan. Kung tayo magpipreach, hindi yung mga pang-personal na may patatamaan. Kasi ang Espiritu Santo, pag siya nag-preach, siya nakakaalam ng puso ng tao. Sinasabi niya, alam niya yung pangailangan. Ngayon, kuminsan masakit, kuminsan pero kung sa Diyos galing yan, hindi babalik na walang bunga. Kaya, ngayon, merong isang verse doon sa Biblia na sabi nga, pagdating ng oras na yon, ang Ama ang magsasalita sa inyo. Yung iba ginagamit yun na hindi na lang mag-aaral. Kinakailangan pa rin natin, pag tayo mangangaral, tayo nagpipreach, kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi iyon ang ibinigay ng Diyos na magagawa natin. Tayo mag-aaral, pero yung inspirasyon galing sa Espiritu Santo. Kung hindi ka mag-aaral, anong ipapangaral mo? Di ba? Ibig sabihin, pupunta ka sa college. Di bale, ang Diyos nang magtuturo sa akin. Hindi, pupunta ka pa rin sa college para mag-aral. Pero kung doon na lang sa understanding at saka yung kung paano ipapamuhay, doon ka nahiling sa Diyos ng kalakasan. So, ganun po mga kapatid, sa lahat ng gagawin natin, ang Espiritu Santo, ang Diyos din ang tumutulong sa atin. At mga kapatid, tandaan natin, ano po pag yung Espiritu Santo ang siyang nangungusap sa ating pangarap, nakikita mo mayroong encouragement, mayroong kalakasan ang gagaling sa Panginoon, mayroong comfort, may kapayapaan at nagagalak ka sapagkat alam ng Diyos yan, pangailangan mo yan, kaya binibigay niya. Ngayon kung tayo naman ay naliligaw, nakakalimot, meron din ng pag-warning, meron din pagre-review. Kaya napakaganda po. Ngayon, yung gift of service, sabi niya, tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya. Tinutulungan din tayo ng Diyos para tayo makapaglingkod sa Panginoon. God is working in the midst. God is working in us. Dahil ang Diyos, kung bibigyan ka inspirasyon, nandyan siya palagi. Ngayon, kung dun sa mga gumagawa pa rin ng kasalanan, ay walang inspirasyon ng Diyos yun. Sarili lang nila yung pagsisikap. Hindi maganda. Ngayon, mga kapatid, ito po isusunod natin. At ito'y napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Yung inspirasyon ng Espiritu Santo sa pananalangin. Ngayon, basahin muna natin yung verse sa Romans 8:26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin na mahibig na hindi maisaysay sa pananalita.
At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya namamagitan dahil sa mabanal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, tingnan mo yung unang part ng verse. Sabi rito, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Bakit sinabi rito? Infirmities. Excuse me. Pag sinabi mong kahinaan, infirmities, maraming klase yan. Unang-una, ano yung mga bagay na nagpapahina sa tao, sa Kristiyano? Unang-una, kung nagkakasakit siya, humihina siya, di ba? Kaya humihingi tayo ng prayer doon sa mga may karamdaman, pati sa ating sarili. Dahil yung katawang ito, nanghihina. At mamamatay tayo dahil doon sa bunga ng kasalanan. Magkakaroon ng physical death, ayaw at gusto natin. Pero ang maganda, hindi naman tayo mamamatay spiritual. Ngayon, hindi lang sa sakit. May mga pagsubok tayo. Mayroon tayong problema. Mayroong problema sa pangpinasyal, pangpamilya. Maraming problema yan. Ngunit sabi nga rito sa ating binasa, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. So, the Holy Spirit help us in our infirmities. Sabi niya rito sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Mga kapatid ba na sinabi yun? Kasi kung walang Holy Spirit, wala ka nang ginawa kundi kay humiling sa Diyos. Natural, yun lang nasa puso mo, di na lalabas. Pero kung Holy Spirit ang papatnubay sa'yo, tuturuan ka ng manalangin, papunta dun sa trono ng biyaya, ilalapit ka sa Diyos. At sapagkat tuturuan ka niyang manalangin, para ito'y maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Diyos, at ito ay papakinggan ng Panginoon. Ngayon, may mga tao na nananalangin ng paulit-ulit. May mga tao na nananalangin kay Virgin Maria. May mga tao na nananalangin sa mga santo. Mga kapatid, kung nakasulat sa Biblia yan, di sana iyon ang gagawin natin. Pero hindi nakasulat sa Biblia, anong sabi niya? Sabi niya rito, hindi naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So yung Holy Spirit, we have to pray in the Holy Spirit. Tingnan mo yung sinabi ng Panginoon doon sa mga Hudyo. Tumatayo sila para manalangin ng mahaba at mga kapatid, kung ano-anong mga sinasabi, hindi nakukuha sa ganda ng pananalangin mo, kagalingan mo magsalita. Mga kapatid, yung anumang lingwahe, sabi nga, ng tao, maririnig ng Diyos, maunawaan. Pero ang language of prayer, ano yun? Yung Holy Spirit. That's the language of prayer. Wala na iba. Kaya, kahit anong lingwahe gamitin mo, pero sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amen? Sabi rito, ang Espiritu rin namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi may saysay sa pananalita. Kung minsan, hindi mo makuha sa pananalita yan eh. Pero ang Holy Spirit, nire-reveal niya yan. Pinapatnubayan ka. Sapagkat siya ang nakakasiyasat ng mga puso at nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Alam niya yung nasa puso mo. Alam niya kung ano ang dapat mong ipanalangin. At alam din ang Espiritu, nalalaman niya pati kaisipan mo. Kaya, iyan ang tumutulong. Yung aking kaisipan at aking sa loob ng puso, hindi nyo alam. Ako lang nakakaalam. At ang Diyos. Ngayon kung ako'y mananalangin, alam ng Espiritu Santo yan. Mga kapatid. Ngayon, sabi rito, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa mga banal, ibig sabihin, namamagitan ng Holy Spirit sa mga Kristiyano lamang. Doon sa pananalangin. Ayun, maliwanag po mga kapatid. Ngayon, tanda natin, pag ikaw ay bagong tanggap sa Panginoon, you're led by the Holy Spirit. Pero pag ikaw ay napabanal na,
the Holy Spirit is inside you. Na siya na ang nakatira. Iyon po mga kapatid ang tinutukoy dito. Na kailangan ang Espiritu Santo ang siyang nasa ating puso. Ngayon, tatandaan natin ano po, na kumisan sa ating pananalangin, bakit kulang? Bakit parang may kulang? Bakit parang may kulang sa kapangyarihan? Para bang sa atin meron tayong pagdududa? Kaya mga kapatid, kinakailangan natin yung intercession ng pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, pwede naman natin ipanalangin. Kung hindi pa tayo napabanal, panalangin natin. Hilingin natin sa Panginoon. Sabi nga minsan ni Brother Jet, tanungin nyo sa Panginoon kung kayo napabanal na at kayo tutugunin. Tanungin sa Panginoon kung naligtas na at kayo tutugunin. Tama po yun, mga kapatid. Dahil ang Espiritu Santo ang nakakaalam kung anong puso natin. Ngayon, kuminsan sasabihin natin, mostly, ang patotoo, ako'y naligtas sa kasalanan. Bakit di ka kukunti marinig mo na ako'y lubusan ng napabanal? Kukunti yun. Kasi merong alilangan pa. Hindi pa talaga alam kung siya tunay na napabanal. Ngayon, hindi natin sinasabi yun para i-show off. Kasi sa pagpapatotoo mo, nandun yung humility. Kaya mo pinapatotoo yung totoo. Yung tunay mong karanasan. Kung hindi mo tunay na karanasan, mahirap ipatotoo. Ngayon kung pinipigilan mo, mayroon kang alilangan. Yung po mga kapatid. Kaya sa lahat ng ating pangailangan, material, spiritual, Espiritu Santo ang namamagitan. Ngayon doon sa mga nasa kasalanan, mga kapatid, alam niyo ba ng Espiritu Santo rin ang nagbibigay conviction, siya rin ang instrumento para ilapit ang makasalanan sa ating Diyos para siya mapatawad. Kaya andun pa rin siya. Pero pag inspirasyon mo ngayon sa pananalangin mo, Espiritu Santo. Kaya napakaganda meron tayong prayer meeting. Sa dalawa o tatlo nagkakatipon sa pangalan Panginoon, nandun siya. Nandun ang Holy Spirit. Kaya napakaganda ang prayer meeting, napakaganda mayroong prayer warriors. At bilang panghuli mga kapatid, inspiration. It inspires us to holy living. Mga kapatid, basahin natin to. Napakaganda ito yung Romans 5:5. At ang pag-asa ay hindi humihiya. Sabi rito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sabi niya, yung pag-asa hindi humihiya. Kung minsan yung pag-asa nasa puso ng tao, hindi nagbibigay ng encouragement. Sabi niya, nawawala na ako ng pag-asa. Pero yung inspirasyon na galing sa Panginoon, hindi ka mapapaya. Alam mo kung bakit? Kung babasahin mo yung 5:5, ang pag-ibig ng Diyos, the love of God, sabi niya, shed abroad in our hearts through Holy Spirit. That is the fullness of the Holy Spirit. Sabi ko nga, pag ikaw ay naligtas lang, you're led by the Holy Spirit. Pag ikaw ay napabanal, nabuhos na yung Espiritu Santo. Kaya, yung sinasabi na hindi pa napabanal ang iyong pag-ibig. Kasi, nandun ka pa sa justified state kapag naligtas. And tingnan mo yung pag-ibig doon, hindi buhos. Pati paglilingkod mo, pananalangin mo sa Panginoon, hindi buhos. Pero pag nandun ka na sa bagay na ikay napabanal, na yung pag-ibig ng Diyos na buhos na sa'yo sa iyong puso, buong-buo yung paglilingkod mo na. Amen? Kuha niyo yun? Bakit? The more you are holy, sabi niya, the more you are joyful. May kagalakan ka sa paglilingkod. May kagalakan in the midst of adversities, mga kapatid. Totoo, tao tayo, nakakaramdam tayong sakit. Makikita mo yung problema sa salibutan ngayon. Economic recession, kahit saan.
May problema sa mga calamities, kahit saan. Problema sa gobyerno. But, tayo ba'y nakatingin doon? Hindi nakatingin tayo doon sa kagalakan ng gagaling sa Diyos. Ito nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Alam niyo kung bakit? As long na ang Espiritu Santo nandyan sa iyo, nakatingin tayo sa mga bagay na nakikita. Hindi tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita, kundi tayo nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Alam niyo kung bakit? Inilagay sa atin yan yung pag-asa. Na ito'y galing sa Panginoon. Nang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Sapagat tayo malalakbay lamang, tayo papunta doon sa lugar na hinanda sa atin ng Panginoon. Yung kagalakan naghihintay sa atin doon. Yung kapayapaan, doon ay walang kamatayan. Lahat ay maganda, lahat ay mabuti, lahat ay mapayapa. Doon tayo nakatun yung ating pansin. Yung pag-ibig ng Diyos na hanggang sa katapus-tapusan nasa atin, hindi makakapaghiwalay sa atin. Ano man ang dumating? Sabi doon sa Romans 8:36, 35. Walang sino mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Mga kapatid, yung inspirasyon na yun, na kahit ano ang kinakaharap mo, ikay ay magpapatuloy. Ikay magiging tapat hanggang sa katapos-tapusan. Dahil alam mo, mga kapatid, naghihintay sa iyo ang Panginoon. Dahil ikaw ay in love sa Panginoon, mahal na mahal mo ang Diyos. Sabi nga doon sa kanta na pag nakita mo na ang Panginoon, wala na lahat, naburado na lahat. Ibig sabihin, nandun ka na. Ibig sabihin, nagtagumpay ka na. Ngayon, anong sabi doon? Salamat sa Diyos na siyang nagbibigay ng pagtatagumpay sa pamagitan ni Kristo. Basahin natin yun. At ito yun doon sa mga pina-favorite kong verse to palagi na. Dito sa saan ba yun? Yung sabi niya, huwag kayong maghimagod. Amen, ito. Dito sa 1 Corinthians 15, 57, 58. Dapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Mga kapatid, yan pong inspirasyon. Nanawa, ito'y makapagbigay muli ng hamon ng kalakasan sa bawat isa. Mga kapatid, yung buhay natin dito, hindi natin alam. Sabi nga, dalawang bagay ang maaring mauna. Maaring mauna yung kamatayan o maaring mauna yung pagbabalik natin, Panginoon. Ano man doon ang mauna, mga kapatid? Basta tayo nasa Panginoon, tinitiyak ng Diyos. Sabi nga, be faithful till death. Ang sabi ng Panginoon, and I will give you a crown of life. Yan ang dakilang inspirasyon sa katapus-tapusan na sinabi na bibigyan tayo ng korona ng buhay. Yan ang inspirasyon. The true success in our spiritual life sa pamagitan ng ating Panginoon, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya pagpalain ng Diyos, kanyang mabanal na salita. At binibigay na natin kay Brother Romel para sa tayo sa ating kneeling prayer na siya ang paunahan. Siya mangunguna. God bless you all and to God be the glory. At kung